duha ka mga kinabuhi ang nakalas sa unang pagtaak pa lang nato dito. Please, igo na tong duha ka mga kinabuhi nga nausik. Krisha, mubalik ko dito. Uban ka, Maki. Ug ipaniguro ko na way daotang mahitabo na mong duha unya dito sa latsera. Jomari, Krisha, gusto sabla kong pangitaan ng hustisya ang galit lang nga pagkahanaw sa patayng lawas ni Bay Darwin. dili ka otoridad aron mong himo anak. Buhat man gud sa mga tinugyanan sa balaod. Di ko gustong kamahayan sa kalag sa itong higala. Maong kinahanglan nga mulihok ko. Jomari, Usap-asap, naluoy na kay ko sa pamilya ni Bay Darwin nga nagpaninggit in taon karon og hustisya. Krisha, hinaot nga imong masabtan ang ako tumong. ay, banalang ko pe. Wa ba kita lang hapit nung Jumari? Mamaulay na ba ta sa bahay ani dong? Mapit ta sa simbahan, Maki. Sa Basalika. Ah, okay dong. Diyos nun yung kayo nga kumbos idol agahon no, oy. Huwag na ay lugar di yun, makalimot pag hapit sa simbahan. Maki, Ay, ato na ba tadong Jumari? mutambong una ta sa misa unyang taod-taod, Maki. Ah, sige. Anhil, nagyapon kuwat ni mo din hidong. Muuban ka na ko sa suod, Maki. Kitang duha ang mutambong sa misa. Uy, hala. Di ra ba ko hinimba? Pero karon, musimba ka. Uyugan ko nimo, Dali na. Oh, may naanda na ako nga mag-ampura ko sa amo dong Jumari. Di lagi ko hinimba. Dali na. Maganad-anad kang musimba, Maki. Aron mapaminaw nimo ang homily sa pari nga maoy kalanon sa kong kalag. Mao ba di ay dong Jumari? Way di maayo kung bahin na sa Ginoo, Maki. Pray, my brothers and sisters, that these our sacrifice may be acceptable to Hala, God. the nagkasimba Almighty gid God. hinuong kong May pinagan. sacrifice to him. Paminawag maayo ang humili sa pare. Okay. For it could be the wrong. Importanteng makaambit gid kita sa mga maayong pulong sa Dios. Kay maghatag mo kining mga pagtulunan ug maayong pananginan. Brenna, wag yun mamatin ako si Jomari. Miss Gracia, Dagan naman ko tayong mga katingalahang pangkitabo dito. Mawapalakagit ko. o niya, unsaon man anak nga, desidido naman yun siya. Lain na bagyan ni si Jomari kung mo na yung desisyon. Lisod nang mapakwi. Opinion lang ni ako ha. Hmm. Naman siya katungod nga magsusipahin sa kasaysayan nga may labot ang iyang katikuwangan. Kay bloodline generation man siya. Brenna, Gusto, tawagan din ako si Tito Maynard aron masayod sab siya sa mga plano ni Jo Marie. Maynard, bisag kung sa pa'y gustong himuon ni Jo Marie sa pagkakaroon, dili ug dili na gyud matuis pa ang nalatid ng daan nga propesiya alang sa kabag-uhan. May punto ka sa Rolina. Mao gaayaw gyud siya og pupi kung unsa man ang iyang gustong buhaton. Salamat sa mayo nimong ideya. Okay, pasagdan ko siya. Inoon, monitoron ko lang siya matag karon ko niya. Ana, mao kaday husto. Kay bisag unsa pa'y mahitabo, bisag unsa pa'y iyang buhaton, ang tanan nahisulat na ug mahitabo gyud ang unsa may nalatid ng daan. Rolina, alang kini sa kahimayaan sa rong agawon og dalahuron. Ungolok, wagi. Wakido! Ulak ko, ungolok. Wakido! Wabal nga
Abal ngap tulag, gangab as nguli. Sa pag-abli unya og balik sa nahanang yuta sa adlaw. Ako unya ang hari ug ikaw ang akong rayna. Karon palang gani, waday kabutagan sa kong kalipay, samtang maghuna-huna akong bahin ni Ana Menard. Sa Tierra del Sol unya, kita mo'y hari ug rayna. Samtang sila si Jo Marie ug Crisia, mao ang prinsesa ug prinsipe. Nisaka na siya sa karaing bahay. Kinsa kaya gikasulti sa cellphone. Klaro kaya na kung dapati ang iyang gisulti. Sa Tierra del Sol unya, kita mao'y hari ug rayna. Samtang sila si Jo Marie ug Crisia, mao ang prinsipe ug prinsesa. Pinahanglan nga ako masayran ang babaeng gikasulti niya sa cellphone. Menard, ano gipasakitan mong kunimong saba ini? Grabe na kayang ako mga pagsakripisyo, Menard. O sa dili ko makatugot ka kapag kiyasan mo akong maangkod. Tar sila. Unsay matuyo? Mahimo ka ba ikasulti? Alang sa unsa? Basta, sa kadiyot lang kaayo. Pabuta ko sa kung sala ining karang bahay. Okay, pabutod ta ka. Ayaw pagdugay. Basta kay pabuta ko. Ginagkuha na kong siras pultahan. Wala gani mo tanaw sa akong gisulong nga mubong shorts. Yang mo hulong ang busok na kong paa. Buisit. Tugani na kuno kos tinuod, Menard. Kinsap to babae gikasulti ni mo sa cellphone. Usi mong labot kung may gikasulti ko sa kumpong. Kinsa mo kuno kang magsukit-sukit. Why magbuot ni mo? Bisag kinsa pa imong ikasulti na imong cellphone. Ang punto ko lang, mawag akong nabati nga imo ni gisaaran nga mo'y mamahimo niya ni mo Rayna. Orde na imong toyo. Sir Menard, Ulipon ka lang sa mga Buenavides. Tingaling nalimot ka riyan. pero may gisaad na akong namatay ni mong amahan nga si Anhing Senior Benedicto Benavides. Ug milaom ko, Sir Menard. Milaom ko. Kung unsa man ang inyong gikasabutan ni Anhang Papa Benedicto Benavides, balik-balikon ko Diyos magpasabot ni mo. Wa na ko'y labot pa na. Samarag na kiksabot ka sa hangin, Tarsila. Sir Maynard. Karon mangutanay ko nimo. Unsay inyong gikasabutan? Kuan. Kining Sultihi ko, Tarsila. Unsay gikasabutan ninyo ni Anhing Papa Benedicto? di saad sa kabulahanan ako inigabot niya kuno sa gikatak ng panahon. Ug dili kay kada lang. Gisaad pa kin niya nga ako mo'y mahimo kuno niyang rayna sa bag-o niyang paraiso, ang Tierra del Cielo. Ikaw mo'y akong hari. Wow, ha? Karindot sa inyong ikasabutan. Ha? Nilaom ka? Gatuan maganito sa iyang lugnanan ang tao ngayon mong ikasabot. Sakit kay kang manulti, Minard. Kapal ka ni Anto pa, hantod ka ron. Akong giantos o gikalawat ka ng mga puga kay gimahalta ka. Panuhog ka. Mahalta ka. O ako lang ay tinuuray ng mahal ni mong saba ini, Sir Maynard. Kani grabe na og sobra na kayong gibuhat akong mga pagsakripisyo.
Pero gina ni mo makita. Ingnon ti ka. Anong ingnon Nonsense! naman, Ana? Nonsense! Ganun ingon ko man anak katig, Sir Maynard. Huwag gaga. Ikaw rin makatubagan ang imong pangutana. Sadyang nangawa ang mga babae nga nahimong dool sa imong kinabuhi. Huwag kabutangan sa akong gibati nga kalipay anang higayon. Sa pagtuog may hayag ng katumanan ang mga gisaan nga rin ako ni ani Senior Benedicto Benavides. Pero Wa naman na igyap. Kana tungod kay lisod kayo higog maon ang usa ka sila. Nga mao ikaw. Unsa? Nagduda na mahinoon ko. Nga may kalabutan ka sa kamatayon sa duha ka mga importante kayong mga babae. Nga nahimong parte sa akong kinabuhi. Sila si Digna, nga akong asawa. O si Ursula, nga imong kaluha. Gidudahan ko ni mong kriminal? Karon, makaingon yun akong posible. Ikaw mo nagpatay sa kagalingan mo asawa, Sir Maynard. Dili ka na, tinod! Dili ako ang nipatay sa akong kaugalingong asawa. Doon ay kriminal din sa karaang bahay sa mga Benavides. Na mo'y nipatay kang Digna o dili ako! Pero bumenta na lang ito mga idol ng mahigit sa 600,000 copies sa buong mundo. Bumagsak man ang malaki ay unawa na ito ng lahat dahil sa tindi ng pinagdaanan nito sa nakalipas na mga taon. Samantala ay nagkaroon ito ng documentary na Not Just a Girl na napanood sa Netflix nito lang July 2022. Nabigyan siya Shania ng Poets Award sa Academy of Country Music dahil sa kanyang mga isinulat na kanta. Nito lang August 2022 na inducted din ito sa Nashville Songwriters Hall of Fame nito lang October 2022 at nakatanggap ito ng Music Icon Award sa ginanap na People's Choice Award ngayon lang December 2022. Masasabi natin mga idol na happy ending pa rin ang buhay ni Shania, pero hindi tulad ng mga fairy tales ay hindi naman nakuha ni Shania ang happy ending ng dahil lang sa magic. Lahat ng meron si Shania ngayon ay bunga ng kanyang pagsisikap at walang tigil na pakikipagpuno sa hamon ng buhay. Masaya pa rin nagsasama ngayon sina Shania at Frederick, kasama ang anak ni Shania kay Mutlang at anak ni Frederick kay Marian na ayon kay Shania ay sobrang close na parang tunay na magkapatid. Magkakaroon pa mga idol ng pang-anim na album si Shania na may pangalang Queen of Me na nakatakda namang i-release ngayong February 3, 2023. Ayon sa wealthygorilla.com, si Shania Twain umano ay mayroong tumataginting na $400 million na net worth. Sana all. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Wala. Kung oo, ay huwag mong kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilike na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood. Ayaw nagpatumilyo! Huwag ba ko sa puso? Ang ko! Makauwaw! Gulat ka? Magkain ka? Bisag dalag-dalag man? Sakay? Lapos limpyo. Hasta kulyo o kilo. Hindi ko. Tay, lapos limpyo. Batok sa pagkadalag. Many challengers have tried to carve their legacy at rallying, looking back after a decade away. We realize that the passion for motorsports has never left us. No matter how many times we stumble, we rise again and again. Because rallies are proving grounds that make us stronger and help us build even safer cars. Live the adventure. Love the adventurer. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options.
Noong nakaraang taon, August 20, 2005, sa pinagsamang puwersa ng Colorado Springs Police at FBI, ay sinuyod nila ang lugar na ito para hanapin ang isang babaeng nawawala simula 2019 pa. Ayon sa spokesperson ay naghulog sila sa lugar na yan pagkatapos nilang matanggap ng credible tip na dyan matatagpuan ang bangkay ng Pilipina na si Jeff C. Amaga. Paano magod unom ra 1 2 3 1 2 3. Ini madugmok. Madugmok man eh. Bagamat tila ang pangalang Jeff C. ay nakakawala ng ibang kaso at pinagbalita, isa ang Amerikanang ito sa ilang mga tao na hindi pa rin sinusuko. Kung matatandaan mo, ay na-cover ko na ang kasong ito noong 2019. Pero sa kadahilanan natapos na ang trial at lahat ng impormasyon ay na-release na sa publiko, minabuti kong pagbigyan ang kahilingan ng ilan na muling i-cover ang kasong ito. Si Jeff C. ay born and raised sa bayan ng Carmen na makikita sa probinsya ng Cebu. Ito ay sinilang noong November 23, 1992. Ang kanyang mga magulang, bagamat na ibibigay ang pangunahin ng mga pangailangan, ay hirap na hirap pa rin sa lugar. Mas lalo pang naging mahirap ang kanilang sitwasyon nang namatay ang kanilang padre de pamilya. Kaya para makapasok ang mga bata sa eskwelahan, ang nanay nila na si Margie ay dinakasan ang kanyang loob at ito ay nangabang bansa. Ang magkakapatid ay naiwan sa pangalata ng ilang ng mga kaanak. Dahil sa sitwasyon na yan ay maagang namulat sina Jeff C. na kung gusto nilang magkaroon ng maayos na buhay, ay kailangan nilang magpursige at makatapos ng pag-aaral. Si Margie ay naiulat ang naging kasimbahay sa ibang bansa. Kahit mahirap na malayo siya sa kanyang mga anak, ay naiibsa naman ang kalungkutan nitong nararamdaman kung ang mga anak Never use adult bar soap for babies, ha? Because some adult bar soaps contain ingredients that are also found in detergents like optical whiteners or pampaputi ng damit that can be too harsh for our babies. That's why I also love giving Sa panahon ngayon, masasabi kong hindi na naniniwala ang mga kabataan pagdating sa usaping aswang at iba pang pangyayari na may kinalaman sa kababalagan. Pero paano kung ang karanasan ko sa katatakutan na, partikular na dito sa nilalang nito, ay nangyari ilang buwan pa lamang ang nakakalipas. Ipinanganak at lumaki ako sa isang bayan dito sa Panay. Hindi ko na sasabihin ang eksaktong lugar. Baka marinig pa kasi ng mga nakakakilala sa akin ito. Lalo na yung mga tao na nagsasabi na gawa-gawa lamang namin ng pamilya ko ang mga nangyari sa akin nung mga nakaraang buwan. At para lubos din yung maunawaan ng mga nangyari, sisimulan ko ang pagsasalaysay sa mga pang-araw-araw namin pamumuhay. Tawagin niyo lamang po ako sa pangalang Jimboy.